Sa last chapter, nalaman natin na may kakayahan na ang ating bida na mag-infuse ng kanyang mana sa melee weapons na gamit niya. Ginamit ni Lee ang teknik na ito para patumbahin ang unang boar. May pangalawang boar na lumitaw at inatake nito ang grupo ni na Ardenheart at Ashan Dalcard. Mabuti na lang talaga at nandun si Lee para iligtas sila dahil hindi pa nila kayang labanan yung boar. Bilang utang na loob, humingi ng pabor si Lee sa princess na tulungan siyang makapag-enroll sa mga classes kung saan madaling makakuha ng matataas na grades. Pero bago pa makasagot si Ardenheart, pinilit ni Professor Oregulem si Lee na mag-enroll muna sa alchemy class niya. Sinabi ni Professor Oregulem sa mga students na sadya daw niyang pinakawalan ang mga boar dahil ang totoo, di raw niya inaasahan na makakahanap talaga sila ng Doko Herb dahil ang purpose lang ng activity nila ay para matutunan nila kung paano mag-survive sa gubat. Kahit pa lumaban sila sa monsters o tumakbo sila ng mabilis para iligtas ang kanilang mga sarili. Kaya sobrang impressed siya sa grupo ni Lee dahil bukod sa nakapatay sila ng 2 boar ay nakahanap pa sila ng Doko Herbs. Dahil dito binigyan niya ang 3 ng special access sa kanyang personal cabin sa gubat kung saan meron ditong fresh ingredients na pwede nilang magamit para makapagluto ng masasarap na pagkain. Minaximize ni na Yoner at Lee ang opportunity na ito at nakapag-prepare pa nga sila ng mga pambaon. At bukod pa doon, meron pa silang extra na plano nilang ibenta sa classmates nila. At dito natin itutuloy ang kwento. Ito ang Vainglorious Blue Dragon's Tower kung saan nakadorm ang mga nobles and elites. Nakatayo ito sa gubat, malayo sa main school building. Kaya palaging sariwa ang hangin at presko ang pakiramdam ng students dito kada umaga. Pero ngayong umaga, may kakaibang naaamoy ang mga students. Merong sinisir na steak sina Yoner at Lee. Mukhang mamamatay sa inggit itong mga estudyanteng nobles na to. Pero sabi ng dalawa, nilutuan raw nila silang lahat. Laking tuwa nila nang marinig iyon. Kaso nga lang, 2 silver coins per person daw ang presyo nito, sabi ni Lee. Sarap na sarap ang ating classmates at mangiyak-ngiyak pa. Ang tagal na raw nilang hindi nakakakain ng masarap since pumasok sila sa school. Chineer pa nila ang pangalan ng Wardenas at Maykin sa sobrang tuwa. Successful daw ang business, sabi ni Lee. Naging mabenta raw sila kahit pa na 3 times na mas mahal ang siningil nila sa kanila. Ang sama ng ngiti ng dalawa. Mukha nga naman kasing pwedeng magdire-diretso ang pagkita nila ng pera araw-araw dahil wala namang nabibilhan ng karne para sa mga freshmen. At eto na nga, nagbabalik eksena na si Gainando. Nagising siyang gutom na gutom at nangangayayat na. Laking gulat ni Gainando nang makita ang mga nakahandang steaks. Inalok siya ni Lee at sobrang excited na niyang kumain. Kaso, pinigilan siya ni Lee. Bayad muna, sabi niya, kahit 1 silver coin lang daw. Abay, nabigyan pa nga ang kaibigan natin ng 50% discount. Kaso nga lang, wala raw perang bitbit ngayon si Gainando ni piso. Okay lang naman daw, sabi ni Lee. May iba pa raw na paraan ng pagbayad. Through credit. Kailangan lang daw niyang pumirma dito. Tapos ay hindi makapagsalita si Gainando at hirap ring pumirma sa sobrang hinig. Napakabait daw ni Lee sa kanya. Masaya raw siya na magkaroon ng isang tunay na kaibigan tulad niya. At mukhang masaya rin ang ating dynamic duo sa success nila ngayong umaga. Kawawa naman to si Gainando, na-scam pa nga. Ngayon simula na ang oras ng klase at pumasok na ang ating mga classmates. Magic Basics na naman ang first class nila ngayong umaga at nagre-reklamo na ang ilan sa mga nobles natin. Ika nila ay masyado nang magagaling silang mga nobles para mag-aral pa ng Magic Basics. Di naman makapaniwala si Lee na seryoso sila sa mga sinabi nila. At eto na naman, dumating na ang malakas na green aura ng ating headmaster. Siya rin daw ang kanilang personality education professor. Sabi niya, "Tingnan mo nga naman tong mga mokong na to. Abay, mukhang nakakain kayo ng masarap ngayon ah. Isipin mo nga naman, 1 buwan kayong inabot bago kayo nakakuha ng sarili niyong pagkain?" Nagreklamo ang isang estudyante. Bakit daw ang higpit niya masyado? Pero bago siya makapagreklamo ng diretso, biglang may green na magic na sumakal sa kanya. Sabi ng headmaster, masaya raw siya na sa wakas, nag-gets na nila kung paano makakuha ng sariling pagkain. Kada taon na lang daw, paulit-ulit na ang mga nobles na freshman ang laging nahuhuli at mabagal matuto sa lahat ng first years. Black Turtles ang laging nauuna, sunod ang White Tigers, pangatlo ang Phoenix, at lagi namang huli ang Blue
Blue Dragon novels. Paano nga naman, di kasi sila sanay na nahihirapan sa buhay. Na-impress pa nga ang ating headmaster dahil mabilis silang naka-abanse ngayon compared sa usual. Although alam din niya na nangyari lang yon dahil sa iisang tao. Nagka-eye contact si Lee with the headmaster kaya agad siyang umiwas ng tingin. Kakaiba raw talaga si Lee at tama raw siya dahil ang mga wardenas daw ay mga matitigas ang ulo na klase ng mages pero si Lee Han ay flexible na klase ng tao. Ang trait na pagiging flexible pa naman ay napaka-importante para sa isang mage. Kaya nga raw niya laging binibigyan ng problema at saka mga paghihirap yung mga students ng academy. Nagtanong uli ang makulit nating kaklase. Ano daw ba ang purpose ng klase nila? Binalik ng prof natin ang tanong sa kanya pero hindi raw niya alam ang sagot. Ang sabi ng headmaster, dahil daw sa kanya sinisisi ng emperor ang mga katarantaduhan at mga pagkakamali ng mga mages ng empire na graduate ng Einrogard. Maraming beses na raw siyang nasisi ng emperor kaya raw niya ginawa ang class na ito para pag may mali na namang nagawa ang mga graduates ng Einrogard, di na raw siya masisisi dahil naturuan naman niya ang lahat ng mabuting asal. Naiintindihan nyo ba? Sigaw ng prof. Opo, sabi ng student nating makulit. Sabi ng prof, una daw sa lahat ng mages ay unpredictable at pare-parehas lang silang lahat. Walang unique sa kanila kaya wag silang umasta na iba sila. Pina-read aloud ng headmaster sa mga estudyante ang page 1 ng textbook. Hindi ko kailanman gagamitin ang mahika upang manakit ng kapwa. Louder! Hindi ko kailanman gagamitin ang mahika upang manakit ng kapwa. Isa pa! Habang paulit-ulit na pinabibigkas ito ng headmaster sa kanila, nagduda ang ating bida kung effective ba talaga ang ganitong style ng pagtuturo ng prof nila. At dito nagtatapos ang ating video. Ano sa tingin ninyo? Okay lang kaya ang ginawa ni Yoner at ni Lee na business scheme kaninang umaga? Di kaya mag-backfire iyon at magalit ang headmaster? Sabihin nyo lang sa comment section. Huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe para ma-notify ka sa susunod na mga videos. Ako nga pala si Onichan Enghan. See you next time guys!